Nagulat si Tyson na malaman na si Gibson ay nagnanais na ilipat ang lahat ng share sa kanya. Lolo, alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Tyson. Bagamat nabigo si Gibson kay Mac, bahagi pa rin si Mac ng pamilya Hudson. Hindi naging dahilan para iwan ni Gibson si Mac sa Hudson Group. Mukhang nabasa ni Gibson ang nasa isip ni Tyson. Tinapik niya ang balikat ni Tyson at pumirma. Huwag kang masyadong mag-isip. Deserve mo ito. Gaya ng sinabi ko, ang Hudson Group ay mas ligtas sa iyong mga kamay. Biglang bumukas ang pinto ng study room at galit na pumasok si Mac. Lolo, paano mo nagagawa ang ganito? Ako ang lihitimong apo mo. Bakit ibinigay mo kay Tyson ang lahat? Paano siya naging mas magaling kesa sa akin? Isa lang siyang illegitimate child. Pero tinatrato mo siya ng mabuti. Sabihin mo sa akin kung bakit. Napuno ng sama ng loob si Mac. Nagulat si Gibson sa biglaang pagpasok ni Mac. Ngunit mabilis siyang nanumbali at pinagalitan si Mac. Kanino ko dapat ipagkatiwala ang Hudson Group kung hindi kay Tyson? Hindi ako tanga para sirain mo ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo sa buong buhay ko. Umalis ka dito. Hindi pinansin ni Mac si Gibson at siningil niya si Tyson. Hinawakan niya ang kasunduan sa kamay ni Tyson at pinunit ito. Pinandilatan niya si Tyson at binalaan. Sa akin ang Hudson Group na ito. Hindi mo ito makukuha sa akin. Isa kang bastardo. Wala kang kukunin mula sa pamilya Hudson. Naramdaman ni Gibson na sumusobra na si Mac. Sa sobrang galit niya, itinaas niya ang kanyang saklay. At malakas itong inihampas sa binti ni Mac. Ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan at nagsimula siyang huminga ng mabigat. Mabilis na inalalayan ni Tyson si Gibson sa upuan. Lolo, okay ka lang? Hindi pa ako patay, sagot ni Gibson. Kinalma niya ang sarili at pinandilatan si Mac. Umalis ka na dito. Kapag nakarinig ako ng anumang kalokohan mula sa iyo, maaari mong talikuran ang anumang pag-iisip tungkol sa mana. Dahil wala akong iiwan sa'yo. Kahit galit si Mac, naalarma siya sa sinabi ni Gibson. Tiningnan niya ng masama si Tyson at nag-aatubiling umalis. Pinagmasdan ni Gibson ang pag-alis ni Mac at inaliw si Tyson. Tyson, huwag mong seryosohin ang sungay ng iyong kapatid. Huwag kang mag-alala. Didisiplinahin ko siya. Hindi ko hahayaan. Nasaktan niya ulit kayo ni Celia. At tungkol naman sa Hudson Group, gusto kong ibigay ito sa'yo. Hindi isinapuso ni Tyson ang mga sinabi ni Mac. Ngunit labis siyang naantig sa sinabi ni Gibson. Gayunpaman, may bumabagabag pa rin sa kanya. Natanging si Gibson lamang ang makakasagot. Nag-alinlangan siya bago nagtanong. Lolo, ayaw ko sa Hudson Group. Ang gusto kong malaman ay ang tungkol sa car accident ng aking ina. At gusto kong maparusahan ang taong nasa likod nito. Lalong lumala ang pagkalito ni Gibson. Ngunit alam ni Tyson na hindi niya mapipilit si Gibson na sagutin agad ito. Isa pa, malaki ang respeto niya sa kanyang lolo para pilitin ito. Nagulat si Celia at nagpaikot-ikot sa pintuan nang marinig niya ang kaguluhan kanina. Ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok. Nang makita niyang palabas na si Tyson, ay agad siyang humakbang at nag-aalalang nagtanong. Tyson, anong nangyari? Umiling si Tyson at may kung anong nasa isip niya. Habang nagmamaneho pa uwi ng bahay, seryoso pa rin ang mukha ni Tyson. Gayunpaman, dahil ayaw niyang pag-usapan ito, hindi alam ni Celia kung ano ang gagawin para gumaan ang kalooban nito. Hinawakan niya ang kamay ni Tyson at bumulong. Tyson, pwede mo akong kausapin. Kakayanin natin ito nang magkasama, okay? Huwag mong itago ang lahat sa iyong sarili. Tumingin si Tyson kay Celia at bahagya niyang pinisil ang kamay nito. Sinabi niya dito ang tungkol sa pakikipag-usap kay Gibson sa bahay ng pamilya Hudson. Si Celia ay naguluhan gaya ni Tyson sa naging desisyon ni Gibson. Ngunit inaliw na lang niya si Tyson. Huwag ka na masyadong mag-isip dahil balak ng lolo mo na ibigay sa iyo ang buong Hudson Group. Walang dudang buong puso siyang nagtitiwala sa iyo.
Ngunit kailangan mong mag-ingat. Baka maghiganti sa'yo si Mac. Nag-aalalang sabi ni Celia kay Tyson. Dapat tayong maging maingat. Nag-aalala ako na hindi sumuko si Mac. Mag-ingat ka, okay? Tumango si Tyson at hinigpitan ang paghawak sa kamay ni Celia. Huwag kang mag-alala. Hindi na banta si Mac. Ang dapat kong alalahanin ay ang mga taong lihim na sumusuporta sa kanya. Ang mga taong yun ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Nang sandaling iyon, biglang umalog ng malakas ang sasakyan. Naramdaman ni Tyson na may tumama sa kanila mula sa likuran. Sumulyap siya sa salamin at sinabihan si Celia. Higpitan mo ang pagkakaupo mo. Nagulat si Celia. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang tatlong itim na sasakyan na humahabol sa kanila. Dumilim ang mukha ni Tyson. Gusto niya makipag-away sa mga sasakyan. Diniinan niya ang accelerator at sinubukang makatakas. At pagkatapos ay tinawagan niya si Brian. Brian, kailangan ko ng suporta ngayon. Dalawang kotse ang bumilis pasulong at inipit sila ng mga ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Celia sa mabilis na paghabol, kaya hindi siya makaupo ng maayos. Bagamat naramdaman ni Tyson na napakadelikado ng kasalukuyang sitwasyon, sinubukan niya ang lahat para mapanatag si Celia. Trust me, makakarating tayo sa bahay ng ligtas. Binilisan ni Tyson ang pagmamaneho at lumusot siya sa gitna ng dalawang sasakyang umiipit sa kanila. Sinamantala ni Tyson ang pagkakataong makalusot at nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Sumabog at nagliyab ang dalawang sasakyan. Sa pag-aakalang ligtas na sila ni Celia, ang mga tao sa ikatlong sasakyan sa likuran nila ay nagsimulang magpaputok ng baril. Mabilis na nag-utos si Tyson. Cel, yumuko ka. Agad na yumuko si Celia. Dahil masyadong delikado ang bukas na kalsada, buong tapang na binilisan ni Tyson ang pagmamaneho at pumasok sa tunnel na nasa harapan nila. Mahusay niyang minaniobra ang sasakyan sa lagusan at matagumpay niyang nalagpasan ang mga taong humahabol sa kanila. Nang malapit na silang makahinga ng maluwag, nakita ni Celia ang sniper na nakatayo sa isang tambangan sa hindi kalayuan. Hinila ng sniper ang gantilyo ng baril at ang bala ay tumagos sa salamin sa harap ni Tyson. Walang pag-aalinlangan. Tumayo si Celia at hinarang ang bala para protektahan si Tyson. Malakas na napasigaw si Celia nang tumama ang bala sa kanyang balikat.